nagpapasalamat ho ako sa mga sumubaybay ng aming video mula ho day 1 hanggang day 8. Papunta po dito sa Edmonton, Alberta, mula po Labrador City, province of Newfoundland and Labrador. Sa mga nagtatanong po sa akin na bakit po wala akong video, bakit kakaunti lang po yung video ko, at sa mga nagme-message naman po na sinubaybayan daw po nila ang aming journey ng Limueco Pam, maraming salamat po. Punta lang po kayo doon sa profile ko, doon sa page ko sa YouTube, makikita nyo po yung lahat ng video ko doon. Kasi may mga nagsasabi po daw na kaunti lang yung video ko. Ano po? Maraming salamat po at God bless everyone. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang gabi. Mali. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ilang days na lang para magpasko. Ilang days na lang asawa ka, pakicheck nga. Kamusta ho kayo? Ngayon ho, 5:09 ng hapon, Tuesday ho. Hindi ho sana ako magbablog. Meron ho lang kasing ilang tao na nagme-message sa akin. 41 days. 41 days na lang ho daw at Pasko na. Ayun nga ho, hindi ho sana nga ako magbablog. May mga ilang tao ho na nagme-message sa Facebook Messenger ko na papaano daw ba kumuha ng lisensya dito sa Edmonton, Alberta. Kanina ho, nakausap ko ho yung aking katrabaho. Lisensya na. Ha? Lisensya pala, sorry. Yung paano kumuha ng driver license dito sa Edmonton, Alberta. Bagamat galing ako ng Labrador, province of Newfoundland and Labrador, so gumawa ho ako ng paraan para makapag-share sa inyo paano kumuha ng lisensya. Andito ho kami ngayon sa Costco at magagasolina muna ako. Gusto ko ding malaman sa inyo kung magkano ang presyo ng gasolina ngayon dito sa Costco. Yan. Saglit lang ha. Gusto ko rin malaman sa inyo ang presyo. Saan na ka? Ang presyo ho ng gas natin ay 1.23. Dapat ho kayo ay mayroong Costco card. Yan. Tingin ng Costco card. Ito. Hindi ko makita. Okay. Costco card. So remove nozzle and select grade. 1.23. 1.23 ho, 0.90. Yan ho ang presyo ng gasolina ngayon. Hindi ho kayo makakapag-pagas dito ng wala ho kayong membership card. Yan. Ako ho ay empty na yung aking sasakyan. Ipakikita ko ho sa inyo kung magkano. Yun nga ho. Bali, i-share ko ho sa inyo kung ano yung nagpaturo lang ho ako sa aking katrabaho na dahil siya ay nagkaroon ho siya ng driver license dito sa Edmonton, Alberta. Kamusta ho kayo? Ilang days na lang bago magpasko? 41? Ulit, 41 days. 41 days na lang, yan. Shout out muna sa mga taga Labrador. 41. Full tank na yan? Oo, 41. 41.67. May resibo naman eh. Okay. Okay.
Yun ho, binayaran natin 41.67 full tank. Yan 41.67. Ayan, dito ho tayo ngayon sa Costco. At dito nga ho kami nagpapagas at para ho makatipid. Siya at i-discuss natin yung driver license pala. Patayin mo na asawa ko. Aba mag-hi ka muna, mahal na rin na. Asawa ko, mag-hi ka muna. Tsaka ikaw ito, yuy. Ayun ho, ako may katrabaho ngayon. Bali, mag-iisang taon na ho dito sa, tama ba? Mag-iisang taon na yata dito sa Canada. Katrabaho ko siya ngayon. Shout out paring Michael, yan. Mr. Michael Tahan, yan. Shout out sa iyo. Salamat sa pagtitraining sa akin, sa pagtuturo sa akin. Yun ay na-appreciate ko. At syempre, shout out sa Rigoso family. Ate B, Jasper, Kuya Jan, mag-iingat kayo palagi. Kung may chance after ng vacation nyo galing Pilipinas, ay sana makapunta kayo dito sa Alberta at makapasyal-pasyal kayo dito, ano? Tapos Jennifer Estoy, kay Miss Karem, anong apelyido? Kay Miss Karem, tsaka kay Tintin, kay Ernestine. Kay Miss Ernestine ng Labrador City, Miss Karem ng Labrador City. Shout out ho sa inyo. Lagi kayo mag-iingat diyan. Manang, shout out. Yan, kanina pa ba? Sino pa ba yung andon? Yun lang, di ba? Lahat ng kaibigan natin sa Labrador City. Oo, lahat ng kaibigan namin sa Labrador City, yan. Mag-iingat ho kayo diyan, malapit na ho nga. Ayun, lahat naman nga kaibigan Ayun ho, magpapasko na nga ho. Ay nako, more blessing ho. Yan, talagang aminado kami na mamimiss namin ang Pasko dyan sa Labrador City. Ano ho, siya inuulit ko, Kuya Jan, Ate B, Jasper, mag-iingat kayo parate. Tsaka maraming salamat nga pala dun sa pinadala nyo sa amin. Excuse me, yung pinadala nyo sa amin na cap tsaka t-shirt para kay mahal na Reyna tsaka sa akin. Nagaling pang Miami ba yan, Florida? Fresh from Miami, no? Miami. Miami. Maraming salamat ate ha. More power. Yan. Ate, Kuya, Jasper. Sana nga kung may chance makapagbakasyon dito kayo sa Alberta para masilip nyo yung lugar, no? Tsaka para maipasyal namin kayo. Yan, Karem, Tintin, Jen, yan, mag-iingat kayo parate. Sana kung may chance din at makapunta kayo dito, makapagbakasyon para makita nyo rin yung lugar, no? Ayun nga, balik na tayo dun sa driver license. Ganito po yun. Ayun nga po, doon po kumuha ng driver license sa Newfoundland and Labrador, sa Labrador City. So, bale, nakausap ko kanina yung kaibigan ko, yung nagtitraining sa akin, doon sa pinag-workan ko. Ganito po daw yon. Kung galing po kayo ng Pilipinas or galing po kayo ng ibang bansa, sikapin nyo pong makapagdala ng international license dito. Pagdating nyo po dito sa Canada, nang may dala po kayong international license, valid po yon for 3 months na makapag-drive kayo. At pag natapos na po yung 3 months na yon, pupunta po kayo sa mga registry doon sa kuhanan ng lisensya dito sa Edmonton or kahit saan kahit sa Calgary pa yan or Port McMurray, kasi may nagme-message po sa akin na may pupunta daw ng Calgary galing Dubai, yan, mga ganun po. May pupunta daw ng Red Deer galing Pilipinas, yan. Sikapin nyo pong makapagdala po kayo ng international license. Valid po siya for 3 months. Tapos pag natapos po yung 3 months, pupunta po kayo ng registry. Bali, mag-i-exam po kayo through computer. Parang online exam po yun. Nakaupo kayo doon, mag-i-exam kayo. So pag nakapasa kayo, bibigyan na kayo ng card. So yun na po yung tinatawag na learners. Yun na po yung class 7. Ano pa?
Yan. After po nun, after po kayo makapag-exam ng learners, tas makapasa kayo, bibigyan kayo ng card na learners, tatawagan po kayo ng registry or i-schedule kayo para sa road test. Yan. So, pag po kayo nakapasa na sa road test, dyan na po kayo magkakaroon ng tinatawag na class 5. Yan. Ganun po. Question po, kung itatanong nyo po kung halimbawa na wala kayong dalang international license. Kung wala po kayong dalang international license, ay mag-i-exam pa rin po kayo dito sa registry ng online exam through computer. Pero, after a year pa kayo, makakapag-road test po. You need to wait 1 year po para po makapag-road test. Pero kung kayo pa may international license, pag kayo kumuha ng online exam at nakapasa, bibigyan po kayo ng learners, yun po yung class 7. Then, mga after a week or 2 weeks, tatawag sa inyo ang registry or i-schedule kayo for road test. Pag nakapasa po kayo ng road test, yun na po, magkakaroon na po kayo ng class 5 na driver license. Hindi na po kayo maghihintay ng 1 year kasi po meron po kayong dalang international license. Kaya po kung maaari ay makapagdala ho kayo ng international license. Kung wala po, hanggang learners muna po ang inyong lisensya. Tapos after a year, pwede na po kayong mag-road test. So sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng ng kaunting kaalaman, dahil ito po ay based lang sa experience ng nagtanong-tanong po ako sa humingi lang po ako ng opinion ng kaunting kaalaman sa aking kaibigan. Kasi hindi doon po sa Labrador City, para ba yung nangyari sa akin, mahal? Sa Labrador City? Ang nangyari kasi sa akin sa pinanggalingan ko, meron akong license ng Philippine. May lisensya ako. Meron kang non-pro. Meron akong non-pro license galing Pilipinas. So ang pinag-uusapan po natin ngayon sa Labrador City, nagpunta po ako ng registry, tapos wala po akong dalang international license. Pero may non-pro po ako. So kinuha po yung non-pro ko. Sabi ko, matagal na ako nagdadrive sa Pilipinas. Tapos pinag-exam agad ako ng learners. Then after that, nung nakapasa ako ng learners, mga after a month, in-schedule na po nila ako ng road test. So, magkaiba po. Hindi ko po alam kung bakit magkaiba dito sa Edmonton. Magkaiba ng rules. At magkaiba doon sa pinagalingan ko. So, magkaiba po ng rules. So, kung naguguluhan po kayo sa paliwanag ko, pasensya na po. Pero, based po sa aking experience, doon po sa Labrador City, ay magkaiba po pagdating ko po dito sa Edmonton, Alberta. Hindi ka na hininga ng international. Yun, hindi na po ako hininga ng international license. Ano po? Basta yung non-pro mo na ID, non-professional na yung license mo sa Pinas, yun lang. Yun lang po. So, dito naman sa Edmonton, yun nga po, kung maaari, magdala po kayo ng international license. Sana po yung nakatulong po sa inyo ang ito, sana nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman sa mga nagme-message po sa akin sa Messenger. Yun nga po, sikapin nyo magkaroon po kayo ng international license bago lumipad dito sa Canada, dito sa Edmonton, Alberta. Kung pupunta kayo ng Red Deer, Fort Mac or Calgary, ano pa bang masasabi ko? Yun nga, maraming salamat ho. Nasa 1,000 subscriber na ho tayo. Nagpapasalamat ho ang Limueco Fam sa kahit ho nga pag ganito lang ang video ko, kahit wala ng mga palapalabok pa, yan ganyan, ako ho'y nagtsatsaga ho kayong manood, maraming salamat ho. Kami ho'y uuwi na ng bahay, short video lang ito. Sana po ngay nagkaroon kayo ng idea, yun lang po at maraming salamat ho. Yun, andito na po kami sa bahay. Gusto ko lang pong i-clarify, pag po nakapasa kayo ng learners nung tinatawag na class 7, ay pwede na po kayo mag-drive. Kaso dapat may kasama po kayo na full license, yung tinatawag na class 5. Ano po? Even until 12 midnight lang.
So, ipakikita ko po sa screen yung sinasabi ko regarding sa learners na class 7. Ano po, siya hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi po ako nagpapaalam sa inyo. Inuulit ko po, sana po pumunta kayo sa page ko dun sa Lemueco Fami Canada, dun po sa page ko sa YouTube para makita nyo po lahat ng video ko mula day 1 hanggang day 8 na pag-travel namin dito po sa Edmonton, Alberta. Yan po, 41 days na lang at talagang Pasko na. Ramdam na ho ang Kapaskuhan. Maraming salamat ho uli. At kung saan po kayo naroroon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless everyone. Hanggang sa muli.